sa ating lahat. Ako'y nagagala sa hapong ito dahil ako'y nakapalit muli sa kalagitnaan upang manguna sa salita ng Panginoon. At kanina po doon, nakita ko doon sa may gate, kanto. Matagal mong hindi doon, akala ko malayo pa rito yung church. So, nag-text ako, hindi ma-send yung messages. Siguro may sira, may signal. So, nagtanong na lang ako sa may tricycle driver. May po dito, may church sa, ito ba yung West Street? At saka may church pa dito sa Reformed Baptist. Sabi niya, may church dyan sa dulo. Kakarin mo lang, sa dulo, nandyan. So, nilagay ko dito, nandito na wala. So, ang tagal ko naghintay doon sa sa may gate doon sa tricycle. Hinintay ko yung reply ni Deacon Ronnie. So, walang reply kasi hindi niya natanggap pala yung text ko. So, ganun talaga, no? So, malapit lang pala, doon mo alam. Lagarin lang pala. Okay, so salamat po sa Panginoon. Anyway, so ang mensahe na nadali po sa ating kalagitnaan ngayon ay pangalawang beses na po tayo na makabenepisyo nito kasi na-request ko na rin po ito sa Santa Rosa kanina. Ako po yung nag-request doon sa morning at saka nagturo sa mga bata sa mga youth sa school. Pero may inihanda po akong mensahe na iba sa kanila. Pero bigla na lang pong pumasok na ito yung ituro ko na lang doon sa kanila. Kasi nakita ko yung mga palaspas kanina na yung mga tao na nagdala ng palaspas. Biglang pumasok sa isip ko, ito na lang ang ituro ko. So, hindi ibig sabihin na pangalawa kayo, second class, kundi first class pa rin. Pareho tayong mag-profit sa salita ng Panginoon kung ito ay ating papakinggan ng maigi. So, kaya po, ito ang ating pagkunan ng pansin sa ating ito. Tayo muna ay manalangin at hilingin natin ang salita. Tulong ng Panginoon sa ating pag-aaral ng kanyang salita. O Diyos na makapangyarihan sa hapong ito, kami ay nagpakumbaba sa inyong harapan at inikilala namin ang aming sarili na kami ay walang magagawa hiwalay sa inyo, O Diyos. Kaya hinihiling namin ang inyong patuloy na gabay, ang inyong patuloy na pagbigay ng biyaya sa karunungan sa bawat isa sa amin, O Diyos, upang maintindihan namin at maunawaan ang inyong salita sa hapong ito, O Diyos. At sana ang salita ay maging maliwanag sa bawat isa sa amin sa tulong ng banal na Espiritu na kumikilo sa bawat puso namin, O Diyos. Binabalik po namin sa inyo ang papuri at pasalamat at pagtitiwala sa aming pag-aaral ng inyong salita. Ako ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Kung babalikan po natin ang mga pangyayari noong unang panahon, sa panahon ng mga Israelita, ay marami pong mga taong tumalikod sa Panginoon. Noong sila ay pinalabas ng Diyos mula sa lupain ng Ehipto, sa lupa ng pagkaalipin, ipinalabas sila, pinalaya sila ng Diyos at dinala sila doon sa wilderness sa pangunguna ng tao ng Diyos na si Moses at patungong lupang pangako sa land of Canaan. Pero habang nandoon sila sa wilderness ay marami pong mga pangyayari sa kanilang buhay at marami din pong mga taong gustong bumalik doon sa kanilang nararanasan sa buhay doon sa pagkaalipin sa Ehipto. Gusto nila ang buhay doon na balikan. Ayaw nila ng hirap na buhay. Kaya gusto nilang bumalik sa lupain ng pagkaalipin. Kaya nga, noong si Moses ay pumunta doon sa Mount Sinai, sa tuktok ng bundok upang kausapin ang Diyos, hiniling ng mga tao si Aaron na kapatid ni Moses na ano na kaya ang nangyari sa tao ng Diyos? Bakit matagal siyang bumalik sa atin? Gumawa ka ng Diyos at siya ang maglilid sa atin dito. Kasi di natin alam kung babalik pa yung si Moses. At ang sabi naman ni Aaron, okay, so kung
ibigay niyo ang inyong mga ginto, ang inyong mga kwintas, ang inyong mga ah, ang inyong mga earrings, at gawin nating Diyos-Diyosan, no? Gawin nating Diyos. So ginawa, hinulma nila, tinunaw, tapos hinulma, tapos pagkagawa, naging gintong buya, no? At saka sabi ni Aaron, okay, ito na ang inyong Diyos na nagligtas sa inyo mula sa Ehipto, mula sa pagkaalipin. At sinamba nila ang mga bagay na ito. Kaya, sa mga bagay na ito, maraming taong tumalikod sa tunay na Diyos at doon sila sumamba sa hindi tunay na Diyos. Kaya, hindi lang po ito ang nangyayari, kundi maging sa panahon ng mga apostoles ay marami na rin pong mga taong tumalikod sa Diyos na nagsasabing sila ay mayroong pananampalataya sa Diyos pero bigla na lang tumalikod, lumaho, no? Hindi na sumamba sa tunay na Diyos. At hindi lang po sa panahon ng mga apostoles, maging sa panahon na rin natin ngayon. Kung titingnan natin ang paligid, titingnan natin ang mga kaiglesia sa loob ng iglesia, marami pong mga nagsasabing sila ay mananampalataya. Pero bigla na lang po tumalikod sa pananalig at pananampalataya sa totoong Diyos. Kaya po, ang dulo ng mga bagay na ito, kung bakit sila tumalikod sa Diyos, dahil po ito ay hindi sila tunay na ligtas at hindi rin nila natanamtan ang tunay na pagmamahal sa Diyos. Kaya po, ang ating pag-aaralan sa hapon ito ay ang tungkol po sa pagmamahal natin sa tunay na Diyos. Para po maging refreshment po sa bawat isa sa atin. Siguro po natuturo na ito, nadadaanan na Diyos pag-aaral. Pumunan ni Pastor Boy ang mga mensaheng ito. Pero sa mga mananampalataya, ito ay isang reminders o refreshment sa bawat isa sa atin na hindi natin makalimutan at hindi natin pwedeng iwanan ang tunay na Diyos at ibalik ang pagtitiwala sa hindi tunay na Diyos. At kung mayroon man tayong mga bisita na narito, sana po ay maging maliwanag din sa atin ang mga bagay na ito. No? So, buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 22, verse number 32 hanggang 40. Matthew chapter 22, verse 34 hanggang 40. Okay, babasahin ko po dito sa salitang Tagalog. Sabi po dito sa verse 34 hanggang 40, ngunit nang narinig ng mga Pariseo na napatahimik na Jesus ang mga Sadusyo, ay nagtipon sila. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay nagtanong sa kanya upang siya'y subukin, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. So, dito po ay makikita natin ang pinaka-concise o pinaikli ni Jesus ang 10 utos doon sa sagot ng isang tao na tagapagturo ng kautusan noong unang panahon. Pinaka-ikli na sagot ni Jesus doon sa isang taong nagtatanong. Sa isang tanong na hindi naman talaga dapat itanong kasi isa siyang tagapagturo ng kautusan. At hindi rin totoo na hindi niya alam kasi sabi dito sa tanong upang siya'y subukin. Sinusubukan lamang nila si Jesus kung ano talaga ang kaalaman at kapangyarihan ni Jesus. Kaya dito din sa atin, mayroon ding mga tanong na parang nonsense, no? Alam na ang sagot, pero kailangan pa rin itanong. Di ba? Ganon din dito ang nangyayari. Isang tagaturo ng kautusan at nagtanong, aling kautusan ang pinakamalaki? Kaya sinagot siya ni Jesus na pinakamaikling sagot din. Ibigin mo ang iyong Diyos. Ito ang pinakadakila at unang utos. At ang pangalawa ay ang ibigin mo
ang iyong kapwa, katulad ng iyong sarili. No? So, pinaka-concise ito na sagot. So, dito makikita natin na dalawang bahagi ang kautusan ng Diyos. No? So, mayroong vertical relationship, ang pakipagrelasyon natin sa Diyos, at pangalawa, yung ating pakipagrelasyon sa ating kapwa-tao, horizontal relationship. Then, ipinakayag din dito na binigyan din ni Jesus ang pagsunod sa kanyang kautusan bilang identity na talagang mahal ng tao ang Diyos. No? Mahalin mo ang iyong Diyos. Ito'y isang utos, no? Na binigyan din ng Diyos na sa pagsunod sa Diyos ay kailangan buong puso, buong kaluluwa. No? At hindi ito kalahati lang, kundi ito'y buo talaga, no? Na pagsunod sa ating Panginoon. Kaya sa ating takbo ng ating pag-aaral sa hapong ito, ang ating outline ay una po, titingnan po natin ang tanda ng pagmamahal sa Diyos. At ang pangalawa, ang mga bunga, ang bunga ng paglabag at pagsunod sa utos ng Diyos. At ang pangatlo ay ang mga application para sa ating mga sarili sa ating pag-aaral sa hapong ito. Una po, ang tanda ng pagmamahal sa Diyos. Sa verse 1 hanggang verse 4. No? So, ano po ba ang tanda ng isang tao na may pagmamahal sa Diyos, na nagmamahal sa Diyos? Ano po ba ang tanda? So, ang tanda po ng isang taong tunay na nagmamahal sa Diyos ay ito po ay sinusunod, pinapakinggan at sinusunod ang kanyang mga utos. No? Kung mayroong isang tao na nagsasabi, mahal ko ang Diyos, I love Him, pero hindi niya sinusunod ang inuutos ng Diyos, ay hindi po nangangahulugan na talagang tunay na mahal niya ang Diyos. Kagaya po ng isang pamilya, no? Sa mag-asawa, halimbawa, sa mag-asawa, ang asawang babae ay magsabi sa kanyang asawang lalaki, kasi po asawang lalaki ang parating kadalasan na lumalabas sa bahay, nagtatrabaho, uwi ng bahay, gabi na, no? So, pagod. So, sasabihin ng asawang babae na uuwi ka ng maaga. Kahit mayroon pang mga dapat gawin, dahil mahal niya ang kanyang asawang babae, kailangan niya itong sundin. O di kaya, sasabihin ng asawang babae, huwag kang maligo kasi pagod ka pa, marami pang pawis na lumalabas sa katawan mo, nakakasama sa iyong katawan. Kung mahal ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae, ay kailangan niya itong pakinggan at sundin. Ganon din sa mga kabataan. Meron tayong mga kabataan dito. Diba po? So, kung sasabihin kung ano ang utos ng mga magulang, mabigat man ito o magaan na utos. May utos bang mabigat? May utos bang magaan? Kung mabigat o magaan man ito ng utos, kahit anong utos, dahil ito'y utos ng magulang, kung mahal ng mga anak ang mga magulang, ay kailangan sundin ng mga anak ang kanyang ang utos ng kanyang mga magulang. Diba po? Kung sasabihin ng magulang, huwag kayong lalabas ngayon ha, kasi gabi na. Baka mayroong mangyayari sa inyo sa labas. Pakinggan ito ng anak at susundin ang utos ng magulang. Dahil mahal niya sila. Halimbawa, huwag kayong manood ng TV ngayon kasi bukas magsamba tayo. Diba? So, kailangan din sundin ng mga anak ang sinasabi ng magulang. So, ganun din sa opisina, sa trabaho. Kung mahal natin ang trabaho natin, kung anong inuutos ng boss natin, kahit malaking trabaho, maliit na trabaho, mabigat na trabaho, kailangan pa rin sundin dahil mahal natin ang trabaho. Diba po? So, ganun din sa Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, kahit anong bigat, kahit anong laki, ang utos ng Diyos ay kailangan nating sundin. Dahil ito'y tanda ng pagmamahal sa Diyos. So, kaya po, ang utos ng Diyos ay kailangan sundin. So, ano po bang specific na utos ng Diyos na kailangan nating sundin?
na ating malaman. Kung ating malaman, ito'y ating sundin na may kagalakan ng buong puso natin. Okay po, so tingnan po natin ang specific na utos ng Diyos para sa atin sa hapong ito. Sa Exodus chapter 20 verse number 1 hanggang 6 lamang po. No? So titignan natin dyan ang utos ng Diyos. Ito'y 10 utos, pero ang ating tatalakayin sa hapong ito ay ang 2 utos lamang po sa loob ng 10 utos. Okay, so hindi natin pwedeng ubusin ang 10 utos. So 2 lamang po sa 10 utos ang ating tatalakayin sa hapong ito. So babasahin po natin dyan, no? Ang specific na utos para sa atin. Hindi lamang po ito para sa mga Israelita, ano? Binigay ang 10 utos doon sa mga Israelita, pero hindi lamang po ito para sa kanila, kundi para din sa atin, na iniligtas ng Panginoon, na nagtitiwala sa Diyos. Okay po. So, wag sana po nating isipin na ang 10 utos na ito, ang kautosan ng Diyos, pag gagawin natin ay ito po ay magiging daan natin papunta sa langit. No? Kasi ang iniisip ng iba, pag binanggit ang 10 utos, ang kautosan ng Diyos, pag ginawa ito, number 1, number 2, number 3, hanggang number 10, ito ay step by step na papunta ng langit. No? So hindi po, mga kaibigan, kundi ito'y pinapakita lamang sa atin na tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Pag binigay ang kautosan, ipinapakita na tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Parang salamin ito, no? Parang salamin natin. Pag tumitingin tayo sa salamin, nakikita natin ang ating sarili na mayroong mga dumi. So, kung anong dapat ayusin, makikita natin. Ganon din ang kautosan ng Diyos. Pag tinitingnan natin ito, pag pinag-aralan natin ito, makikita natin kung anong kalagayan mayroon tayo sa harapan ng Diyos. Makasalanan tayo sa harapan ng Diyos at kailangan natin ng mangliligtas na ang ating Panginoon ay si Jesu Cristo. Okay po. So, dyan po, unang specific na utos po para sa atin sa hapong ito ay makikita po natin sa verse 1 hanggang verse 3. No? Sabi po dyan sa verse 1, binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. So, ito po ang una at malinaw na utos ng Diyos. No? Ang Diyos mismo ang nagbigkas nito, nag-pronounce, ako ang Diyos na nagpalabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin. At ang utos, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos, plural, mga Diyos. No? So, ito ang malinaw na utos ng Diyos. At hinihiling ng Diyos, nire-require ng Diyos sa atin na gawin natin ito, na huwag tayong magkaroon ng Diyos maliban sa Kanya. Ibang Diyos maliban sa Kanya. No? Kasi napakahirap po para sa Diyos na siya ang tunay na Diyos at mayroon siyang kahati. No? Mayroon siyang kahati na ibinigay din ng tao ang papuri para sa Kanya, no? Na hindi naman tunay na Diyos. Kaya sabi dito, huwag kayong magkaroon ng ibang mga Diyos. No? Katulad po, halimbawa, sa isang mag-asawa. Kung ang asawa ng babae ay makikita ng isang asawang lalaki na mayroong kasamang iba, ang kanyang asawang babae o ang kanyang asawang lalaki, vice versa, ano po ba ang mararamdaman ninyo? Masaya ba kayo? O malungkot kayo? O maghanda kayo? Siguro mag-aalit kayo. O siguro gusto nyong pumatay, di ba? Ng tao dahil sa galit, dahil sa silos. Ganun din sa mga singles natin, narito kung kung halimbawa mayroong kasamang iba yung boyfriend or girlfriend ninyo, ano po ba ang nararamdaman ninyo? Diba, magalit din kayo. At sasabihin nyo, huwag kang magsyumpa na tayo eh. May relasyon na tayo eh. O
Ano ba? Huwag ka na maghanap ng iba. Ako na. Di ba? Sa inyong asawa, ako lang asawa mo. Huwag ka na maghanap ng iba. Di ba? Ganon din sa Diyos. Ako ang Diyos na nagpalabas sa inyo mula sa pagkaalipin. At huwag kayong magkaroon ng ibang mga Diyos. Ako ang Diyos lamang. No? Yan ang unang specific na utos. Dahil po, kung ang asawang babae ay maghanap ng iba, ang tawag sa kanila? Maghanap ng ibang kasama. Anong tawag? Adol? Adol? Kung babae? Adulteries? Adulteries? Maganda ba yun? Kaya nang bahala dyan, ha? Kung asawang lalaki, adulterer. Kung ang mga tao maghanap ng ibang Diyos, anong tawag? Idolatry. Idolatry? Oh. Kung maghanap ng ibang Diyos. Kaya, masama po yun. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos. Pangalawa po, sabi dito, sa verse 4, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o anumang kawangis na anumang nasa langit sa itaas. Okay. So, huwag daw tayong gagawa ng inukit na larawan o anumang kawangis. Kawangis, itsura pa rin, ano? Kahawig. Kahawig. Larawan o kahawig. Okay, ang tanong ko, sabi dito, na nasa langit. No? Ang tanong ko, sino po ba ngayon ang mga mukha na nasa langit? Sino po ba? Meron bang nasa langit ngayon? Si Jesus. Sino pa? Mga angels? Mga angels. Mga saints. Mga banal na tao noon. Si Abraham. Si Moses. Sino pa? Mga apostoles. Si Maria, andun. Diba? Ano sabi dito? Huwag kayong gagawa ng inukit na larawan na nasa o anumang kawangis na anumang nasa langit sa itaas. Kahit totoo na sila ay nandun, pero sabi ito, huwag tayong gagawa ng kahit anong larawan, inukit na larawan, o kahit anong kawangis na nasa itaas ng langit. Diba? So kahit totoo pa yun, na sila ay nandun, pero hindi daw natin dapat gawin. At, sabi nito, pagyukuran, no? Sambahin. No? Sabi ng iba, hindi naman namin yan ginawa. Ginawa na namin yan para maalaala namin na si Kristo ay namatay. Katulad ng nangyari ngayon sa ating bansa. Diba? Papalapit na ang tawag nun? Semana Santa. Semana Santa. Maraming naglalakad, procession. Tapos, ang iba nagpapasa ng krus na may kawangis na, may dalang kawangis na larawan na nasa langit. Okay? So, yung iba naman, nagpapapako sa krus. Pinahirapan ang sarili. No? At maraming mga bagay dito sa mundo na ginagawa ng tao na mga hitsura daw na nasa itaas ng langit. No? At ito'y ginagawang samba, pagsamba. Binigay ang pagsamba sa kanila. At sinasabi nila, hindi nila ito sinasamba. Ginagawa lamang nila ito para pag-alaala sa tunay na Diyos. Pero sabi ng Diyos, huwag kang magkaroon at huwag kayong gagawa ng kahit anumang kawangis ng nasa itaas ng langit. Ano
Ano pa dito sinabi? Sa verse 4. Itaas ng langit o nasa lupa sa ibaba o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Okay, ano po ba ang nasa lupa? Of course, nandito ang tao, mga hayop, mga isda, sa tubig, dito sa tubig, isda, and then mga ibon. Diba? So, ito'y ginawa ng Diyos para sa tao. Pero ang ginawa ng Diyos ay ginawa ng tao upang sambahin. No? Tulad halimbawa doon sa amin, sa lugar ng Tapakan, may mission kami doon sa bundok, sa pinakatuktok ng bundok, sa tribo ng Laan. So, ang kanilang Diyos doon ay baril. No? Baril, kung parang hindi sila mabuhay kung walang baril. Kahit ganito kalaking mga bata, mayroon ng bitbit na mga baril. Short at long. No? Pili lang sila kung anong gusto nila. Minsan parang tungkod na nila yung yung baril. No? Kasi kung gusto silang pumatay ng tao, kasi wala lang takot sa Diyos, kaya nang gawin. Marami nang namamatay doon. Kung trip nila ng pumatay ng tao, kahit walang kasalanan, papatay nila. Mas lalo na kung mayroong kasalanan. So yun ang Diyos nila. Mayroon din silang Diyos na ibon. Ibon na ang pangalan ay, tinatawag sa amin doon ay alimukon. Alam niyo ba ang alimukon? Yung kunin ng alimukon? Okay. So, may mga Bisaya dito na may alimukon doon, marami. So, pag tumutunog ang alimukon, yung ibong alimukon, kapag may plano sila na lumabas sila ng kanilang bahay, pag tumunog na ito, hindi na sila tutuloy sa pag-alis. Kasi, ito ay nagsasabi daw na mayroong masamang mangyari sa kanila. Dahil ito ang aming Diyos na nagbibigay sa amin ng babala na mayroong mangyayari sa amin. Ibon ito at baril, pero ginawa ng tao na kailangan sambahin. May iba sumasamba sa punong kahoy. Ang iba sumasamba sa mga yungib. Diba? Ang iba sumasamba doon sa isda. No? Na ginawa ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, huwag ninyo itong paglikuran. Huwag kayong yuyuko dito. At pagsilbihan man lamang. Kahit doon sa Deuteronomy, kung titingnan natin ang Deuteronomy, chapter 4, verse number 15 hanggang 19, iniisa-isa dito ang paglalarawan sa mga bagay na dapat hindi sambahin. Ang mga bagay na ginawa ng Diyos na dapat hindi sambahin. No? Chapter 4, verse 15 hanggang 19. Sabi dito, kaya ingatan ninyong mabuti ang iyong sarili, yamang wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na nagsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. No? Sinasabi ito ng Panginoon sa mga Israelita. No? Verse 16, baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa para sa inyong sarili ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alinmang larawan na katulad ng lalaki o babae, na kahawi ng anumang hayop na nasa lupa at anumang ibong may pakpak na lumilipad sa himpapawid, na kahawig sa anumang bagay na gumagapang sa lupa at anumang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Baka itingin mo ang iyong mga mata sa langit at kung iyong makita ang araw, buwan, bituin, at lahat ng hukbo ng sangkalangitan ay matukso ka at iyong sambahin at paglingkuran sila na iniligay ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa ilalim ng buong langit. So, iniisa-isa dito. Sinabi pa dito, may baka iyak mo ang iyong mga mata, makikita mo ang buwan, no? Bituin, at matukso ka, ito'y iyong sambahin. No? Hindi lamang pala mga
mga kawangis ng mga mukha na nasa itaas ng langit, sa mga kawangis ng hayop, at maging ang buwan at ang mga bituin ay mayroon ding mga taong sumasamba nito. Diba? Mayroong maraming taong sumasamba ng mga bagay na ito. Kaya po, sabi po ng Diyos, huwag kayong gagawa ng kahit anumang larawan na nasa itaas ng langit o sa lupa o sa tubig. Kaya po sabi ng iba, kung sinabi ko kanina, na hindi naman nila sinasamba ito, hindi nila kailangan para maalaala nila sa Kristo. Pero hindi po ito ang tamang daan na pag-alaala ng ating Panginoon. Ang tamang daan po, yung ating banal na hapag, yun po ang tamang daan, may utos na ibinigay ang Diyos para alalahanin ang ginawa ni Kristo. Hindi po yung ginagawa ng mga tao ngayon na lumalakad sa daan, anong tawag doon? Procession, no? Mayroong madalang mga palaspas o naghihirap. Hindi po yung tamang daan pag-alaala sa ginawa ni Kristo. Kundi yung banal na hapag ang siyang tamang daan sa pag-alaala ni Kristo. No? Siya po yung daan, mga kaibigan at kapatid. Hindi yung ginagawa ngayon. Kasi anong tawag doon sa sa dahon ng niyog na palaspas to, palaspas. So, alam po ninyo, kung sa karamihan po, ang gumagawa po ng mga palaspas ay hindi po natin makikita sa simbahan no? Hindi natin makikita sa simbahan. Ang nasa isip lamang nila, negosyo, pira. At binibilin din natin ang kanilang binibinta. No? Binibili ng mga tao kanilang binibinta. At iniisip nila na ito'y nakakalugod sa Diyos. Pag ginagawa nila ito, nakakalugod sa Diyos. Pero kung titingnan natin ang Biblia, ito po'y salungat sa kalooban ng Diyos. Sila'y naliligaw sa kanilang mga landas. No? Sila'y naliligaw. Pero hindi lang po sila ang naliligaw. Pati rin po tayo noon, naliligaw din po tayo. Dahil kadalasan sa karamihan sa atin, galing din po dyan. Di ba po? Galing din po tayo dyan. Lumuluhod tayo, binibigkas natin yung pangalan nila, humihingi tayo ng tulong sa kanila, instead na sa Diyos, pero doon tayo humihingi ng tulong. No? Minsan nagsasakripisyo tayo, nagpapagod tayo, para lamang kalugdan ng Panginoon. Pero hindi pala. Sa ako noon, hindi pa ako ligtas, kasi bundok yung sa amin yung Senior San Roque, malaking parang ganung tapos ipinatong yun sa kahon, malaking kahon, mga ganito, karate siguro dito, patong dyan, 4 kaming tao na magbubuhat nun, paikot sa baryo namin, paakyat, pababa, tawid ng ilog, parang mga santo kapag nakabitbit ng nakapasan. Pero pagkatapos ng inuman ka agad. Kasi tapos na napapatawad din sa natin kasi nagsakripisyo ko na nun no? Pero nung nalaman ko, binuksan ng Panginoon yung aking isipan, talagang sabi ko, kung namatay ako noon, wala talaga akong kaligtasan. Imperno talaga ako. Kaya nagpapasalamat ako sa biyaya ng Diyos na iniligtas ako ng Panginoon. Iniligtas ako ng Panginoon. Kaya, yung mga kaibigan na natin na nandyan, hindi po natin sila kinukondem. Kundi ipag-pray natin na sana buksan din ng Diyos ang kanilang isipan. Na sana maligtas din sila mula sa kadiliman na kunin ang Diyos ang takip ng kanilang mga mata at makikita nila ang katotohanan. No? Ito ang mga nasa ating mga kapatid, atong mga kaibigan natin na nasa labas. Nakakalungkot po. At habang ginagawa ang mga bagay na ito, ay nagkakalit ang Diyos. Nagtutulak ito sa banal na jealous ng ating Panginoon. Ang kanyang pagsiselos. Kasi sabi nito, ako'y Diyos. Ako'y siloso. No? Diyos na siloso. Nagsisilos din po ang ating Diyos. Katulad din natin, di ba? Tayo, nagsisilos din tayo. Pag ang partner natin ay kinakasamang iba, nagsisilos din tayo. Di ba? Pero yung silos natin, minsan wala sa lugar,
Minsan sumubra, kasi kahit ano lang, maririnig lang natin, pero hindi natin nakikita talaga, nagagalit ka agad tayo, nagsisilos ka agad tayo. No? Minsan, ano na ang resulta sa ating pagsisilos. Diba? Pero yung Diyos, ang kanyang silos ay banal. Mayroong ugat, mayroong pinanggalingan. Kung magsisilos man siya, mayroong pinanggalingan. Dahil po, lumalabag ang tao sa utos ng Diyos. Na huwag gagawa ng larawan, huwag magkaroon ng larawan, pero ginagawa pa rin ng tao. Nagsisilos siya. Kaya, kung ating titingnan, ang buong kautusan, ang dalawang utos na ito, hinihiling ng Diyos sa atin, bawat isa sa atin, ang ating loyalty sa Kanya. No? Kung loyal tayo sa ating mga asawa, mas maging loyal din tayo sa Panginoon dapat. At kahit anong mangyari sa buhay natin, ang Diyos pa rin ay siyang manatiling Diyos sa buhay natin. No? Siya pa rin ang Diyos. Kaya po, sa pangalawang punto po natin sa hapong ito, ano po ba ang mga bunga? No? Bunga o resulta sa di pagsunod sa utos ng Diyos o resulta din sa pagsunod sa utos ng Diyos. Okay, titingnan natin ang resulta ng unang resulta sa di pagsunod sa utos ng Diyos. Sa verse 5, ang sabi dito, sa Exodus chapter 20, balik po tayo doon, Exodus chapter 20, verse 5. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibugbuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Sabi niya, aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Ang resulta ng di pagsunod sa utos ng Diyos ito ay magre-resulta ng kapuutan ng Diyos. At kanyang parurusahan ang mga anak mula sa pangatlo at hanggang pang-apat na lahi. No? So mabigat ang parusa ng Diyos. Maraming mga paraan ang parusa ng Diyos. No? Mabigat. Ang iba, bagyo, diba? Kalamidad, ano pa, may sunog, mga parusa ng Diyos. Mga pangyayaring hindi inaasahan dahil sa parusa ng Diyos. Ito'y parusa para doon sa mga taong sumusuway sa utos ng Diyos. Pinarurusahan ng Diyos ang mga lumalabag dito. Dahil po, sabi po sa Isaiah chapter 42 verse 8, hindi niya ibinibigay ang kanyang kaluwalhatian sa ibang mga larawan. Babasahin po natin ang Isaiah chapter 42 verse 8. Sabi dito, ako ang Panginoon, iyon ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian o ang aking mga kapurihan sa mga larawang inanyuan. Kaya galit talaga ang Diyos nito. No? Sa mga larawang ginagawa ng tao at sinasamba. Nagagalit siya kasi hindi niya pwedeng ibigay ang kanyang kaluwalhatian doon sa mga inanyuang larawan na ginagawa ng tao sa ating paligid ngayon. No? Yun po ang resulta. Parusa. Mabigat na parusa para sa kanila na hindi sumusunod. Sa mga taong sumusuway sa kautusan ng Diyos. Pero mga kaibigan at mga kapatid, mayroon ding comfort para sa atin. Ang resulta ng pagsunod. Ano po? Ang resulta ng pagsunod sa utos ng Diyos. Sa verse 6, ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga utos.
isang malaking pagpapala para doon sa mga tunay na mananampalataya, tunay na mga ligtas, tunay na umiibig sa Diyos at sumusunod sa Kanyang kautusan. Dahil ipapakita ng Diyos ang Kanyang wagas na pag-ibig sa lahat ng umiibig sa Kanya. Bakit po umiibig? Tayo ba ay mapagmahal? Hindi po. Ang Diyos ang siyang umiibig sa atin. Kaya po tayo nagkaroon din ng pag-ibig sa Kanya. Siyang unang umibig sa atin. Iniligtas tayo niya sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya po tayo nagkaroon ng pag-ibig. Kaya sabi nito, ipapakita ng Diyos ang wagas na pag-ibig, ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Ang wagas na pag-ibig ay nasa kanila, doon sa umiibig din sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos. Ngayon po, ang tanong po mga kaibigan at kapatid, saan po ba tayo sa dalawang resulta na ito? Ang resulta ba ng pagsuway na kaparusahan? O ang resulta ng pagsunod na ang resulta ay wagas na pag-ibig para sa kanila? Wagas na pag-ibig ng Diyos. Saan po ba tayo? Saan po ang nais nating makamit? Ang wagas na pag-ibig o ang kaparusahan? Siguro po, sa bawat isa sa atin, walang gustong parusa. Gusto ng biyang niya, gusto ng pag-ibig. Brother Mario, dyan ako sa pag-ibig. Hindi ako sa parusa kasi kahit sa magulang mo nga, pinapalo ako. Masakit ang parusa. Kaya na lang ako sa pag-ibig. No? Ngayon po, kung pag-ibig po ang gusto natin, ay kailangan po natin sundin ang Kanyang utos na mayroong buong pagmamahal ng ating puso. Kaya yan po, hinihiling ng Diyos. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso mo. Hindi kalahati, kundi buong puso mo. Ibigin mo siya. Kung gusto mong mahalin ka ng Diyos, ipapakita ng Diyos ang wagas na pag-ibig, mahalin mo siya. Sundin mo ang Kanyang utos. Yan po ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon po, sa ating application sa hapong ito para sa ating pag-aaral, ay mayroon po tayong tatlong application lamang dito, no? Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So, una po, sana hindi natin isipin na ang utos na ito ay pabigat para sa atin. No? Mabigat naman. Sana hindi na lang ako nag-Kristyano. No? O isipin natin na mabigat talaga ang utos ng Diyos. No? Sana huwag natin isipin na gano'n. Kasi bilang isang mananampalataya, ang utos ng Diyos ay hindi mabigat, kundi ito'y isang kagalakan, isang delight ng tunay na ligtas, na iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan. No? Sana huwag maging pagbigat sa atin ang mga bagay na ito. Dahil sabi po sa 1 John, sa unang Juan Kapitulo 5, versikulo 3, no? Ang sabi ni Juan dito, patungkol po sa kautusan ng Diyos. Sabi niya, unang Juan Kapitulo 5, versikulo 3, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos, na ating tuparin ang Kanyang mga utos. At ang Kanyang mga utos ay hindi pabigat. So, sana po, hindi maging pabigat ito sa atin. Kundi ito ay isang delight na sundin natin ang Kanyang utos. Dahil, mahal natin ang Diyos. Okay po, mahal natin siya. Pangalawa po, huwag sana nating isipin na ang kautosan ay para lamang sa mga Israelita. Kasi, sabihin natin na, yung kautosan na yan, dalawang utos, huwag kang magkaroon ng Diyos, huwag kang gagawa ng ibang mga Diyos, mga larawan. Para lang yan sa kanila kasi sila lang yung gumagawa ng mga tupa yung mga guyang gintong guya. Sila lang yan ang gumagawa noon. O di kaya, sa aking kapitbahay lang yan, sa aking mga kapitbahay, kasi sila lang yung mayroong mga images, no? May mga larawan, sila lang yun, nagsasamba sa mga larawan. Para sa kanila lang ang kautosan na ito. Hindi ito para sa akin ang kautosan na ito.
Kadalasan ito ang mapasok sa isipan natin na ang kautusan na ito ay hindi para sa atin. Dahil sumasamba naman ako sa simbahan na walang images walang larawan, walang nakabitay dyan. So, hindi ito para sa akin, di ba? O sa bahay namin, wala din mga picture, walang mga larawan doon na sinasamba. Ay, hindi ito para sa akin. So, huwag sana nating isipin na gano'n mga kaibigan. Kasi po, bagamat wala tayong mga images, wala tayong mga larawan na nakadikit sa ating paligid at ito ang sinasamba, pero kung mayroon mang mga bagay sa puso natin, sa buhay natin, na mas nakakahigit ito kaysa Diyos, ay ito'y katumbas ng Diyos. Ito man ay trabaho, ito man ay pira, ito man ay pag-aaral, o anumang mga bagay na nakakahadlang sa atin sa paglapit natin sa Diyos, ito'y katumbas ng Diyos-Diyosan sa harapan ng Diyos. Nagagalit ang Diyos, nagsisilos ang Diyos sa mga bagay na ito, at napupuot ang Diyos sa mga bagay na ito. Kaya, dapat nating siyasatin din sa ating sarili, mga kaibigan at kapatid, kung mayroon pa ba akong mga ibang Diyos sa puso. Kung si Kristo lang ba, si Jesus lang ba ang Diyos ng puso ko, ng buhay ko? O mayroon pa bang ibang Diyos na nakakahadlang sa aking paglapit sa Diyos? Kung mayroon, dapat po natin talikuran. Dapat po natin pagsisihan. Dahil po, ang Diyos natin ay maawain din. Hindi lamang siya Diyos ng parusa, Diyos ng paghukom, kundi Diyos din ng awa na nagbibigay ng kapatawaran doon sa lumalapit sa Kanya. Talikuran po natin at ilapit po natin sa Diyos ang ating mga sarili, mga kaibigan. Dahil yan po ay nagkakahadlang sa atin. Sa atin din po mga kaibigan na narito, kung hanggang ngayon ay nagtitiwala ka pa rin sa mga Diyos-Diyosan. Nagtitiwala ka pa rin sa mga larawan na inukit. Kahoy man yan, simento man yan, na hinulmang mukha ng tao. At sasabihin mo, mayroon ako dyan. Pero hindi naman ako nagtitiwala dyan Hindi ko naman yan sinasamba Nilagay ko lang yan para maalala ko palagi ang Diyos. Pero kaibigan at kapatid, o kaibigan, sasabihin ko sa iyo, na hindi ka maliligtas dyan. Kundi, kinapuputan ng Diyos ang mga bagay na yan. Kaya dapat mong pagsisihan at talikuran ang mga bagay na yan. Ang dapat mong paniwalaan ay ang Diyos, ang tunay na Diyos, na ang ating Panginoong Jesucristo. Wala nang iba. Siya lamang ang tunay na Diyos. Na dapat sambahin, dapat luwalhatiin ng buong puso. Dapat mahalin na ang buong puso. Kung ikaw ay tumalikod dyan at pagtiwala kay Jesus, ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi sabi niya sa 1 John chapter 5 verse 20, siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sino man tumalikod sa mga Diyos-Diyosan at magtiwala kay Jesus na siyang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan ay nasa Kanya, ay magkaroon din ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, sa hapong ito, sana po maging malinaw sa inyo o sa iyo ang mensaheng ito na hindi ka maliligtas sa pagsamba sa mga Diyos. Dahil yan ay kinapuputan ng Diyos. Nanalangin po tayo. O Diyos na makapangyarihan, salamat po sa mensahe na aming narinig sa hapong ito. Tungkol po sa inyong dalawang kautusan na huwag kaming magkaroon ng ibang mga Diyos. Huwag din kaming gumawa ng mga inukit na larawan o kawangis, anumang itsura na nasa itaas ng langit, o nasa lupa, o nasa tubig. Dahil ikaw ang Diyos, mapanagbubuing Diyos. At ikaw ay handang magparusa sa lahat ng gumagawa ito. Ngunit ipapakita mo ang wagas na pag-ibig doon sa sumusunod sa iyong mga utos. Kaya, Panginoon, salamat po. Sana na mensahe ito ay nagpapagbigay reminder sa amin, paalaala sa amin, na bagamat wala kaming Diyos-Diyosan, wala kaming mga larawan na makikita na sinasamba, katulad ng ibang mga tao. Bagamat wala, kung mayroon mang mga
bagay na mas nakakahigit kaysa inyo na nasa aming puso, ito ay katumbas ng Diyos sa namin. Kaya Lord, kung mayroon man, patawarin niyo po kami. At sana, tulungan niyo kami na iwanan ang mga talikuran ng mga bagay na ito at magtiwala sa inyo. Maging sa aming kaibigan din na narito. Hindi, aksidente na sila'y narito, O Diyos. Sana, sa kanilang pananalig sa mga bagay na ito, ay kanila itong pagsisihan at talikuran. At sila'y magtiwala lamang sa tunay at totoong Diyos na ang Panginoong Kristo lamang. At sa Kanya ang buhay na walang hanggan. Kaya Lord, kaawaan mo po sila. Sana, buksan niyo po ang kanilang mga puso. Maging ang mga kaibigan na sa labas. Mga mahal namin sa buhay na nanatiling ganito ang kanilang mga paniniwala. Marami pang mga mahal namin sa buhay. Kaya Lord, ang hiling namin, iligtas niyo rin sila. Sana umabot sa kanila ang inyong biyaya ng kaligtasan. Kunin niyo po ang mga nakatakip na mga bagay sa kanilang mga mata upang makita nila ang katotohanan mula sa inyo, Diyos. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon na sa Jesus.